day but not posting them on social media. 3 times a day nagpo-post ka ng iyong sarili, nag-picture ka ng iyong sarili pero hindi mo pino-post sa media. Stage 1 yun. Yun ang borderline self-etics disorder. So, nagtitake ka lang ng picture pero hindi mo naman ipino-post. Pero adik ka sa picture ng iyong sarili. So, nandun ka pala sa borderline. Pangalawa, umakyat na. Acute self-etics disorder. Acute na. Acute na ito. Delikado na yun. Taking photos. Taking photos of oneself at least 3 times a day and posting each of the photos on social media. So ito na, dito ka na siguro pumapasok. Mag-take ng selfie niya, then post doon sa Facebook. So ikaw pala ay acute na. Men, chronic. Ito na pinakamatindi sa lahat. Uncontrollable urge to take photos of oneself round the clock, hallelujah, and posting the photos on social media more than 6 times a day. Round the clock, ang sabi ng American Psychiatric Association. So hindi mo na makontrol ang sarili mo. Gusto mo lagi ikaw mag-picture ng iyong sarili. At laging gusto mo ay i-post ng post ang iyong sarili. Ang sabi doon ay ikaw daw ay chronic na. According to American Psychiatric Association or APA, wala pa raw pong cure. There is currently no cure for the disorder. Temporarily treatment is available. Temporary pa lang ang kanilang ginagamit ngayon, which is the cognitive behavioral therapy or the CBT. CBT, mga kapatid ko, ay ginagamit for the schizophrenic patient. Mga baliw. So, hallelujah! Huwag naman sana pantulot ng Panginoon. Mga kapatid ko, warning. So, yan po, tinapos ko na yun. Yun ay palabok pa lang. Yan po, kaya ang kapatid ko, masasabi ko, ingat-ingat tayo ang kapatid. Yan po, hallelujah. Amen. Pero isang bagay mga kapatid ko, ang hinahangaan ko sa maraming tao. Hindi nagpo-post ng kanilang sarili, ginagamit ang social media para mag-post ng salita ng Diyos. Amen. Doon sa ating JLGM Outreach 5, mahilig daw mag-post ng Word of God ay si Pastor Jopet. Amen. Praise God. Talagang pag minsan nagsasawa na rin ako mag-like. Pero maganda ang ginagawa ni Pastor. Praise God. Hallelujah. Maganda ang ginagawa ni Pastor. Kahit natulog ako, ilalike ko. Maganda po ang ginagawa ni Pastor Jopet. He is always posting the Word of God. Like lang na like. Amen. Tama. Pag maganda ang post, like. Amen po mga kapatid ko. Amen. Si-share ko nga eh. At kapag tayo ay nagpo-post ng mga Word of God, ito ay nagpapalakas ng buhay at pananampalataya ng maraming tao. Amen po mga kapatid. Kaya sasabihin ko doon, that is good. That is good. Pero paminsan-minsan wala din pong masama na i-post din po natin ang ating mga sarili. Ang tinutukoy ko dito ay ano ba ang ating motive. Amen. Now, kung ang motive mo para i-post mong iyong sarili ay good, then praise the Lord. Ang aking ibig sabihin, pag tayo magpo-post is wag, as a Christian, mga kapatid ko, iba na tayo eh. Amen po? Amen po? Iba na tayo. Pag tayo nagpo-post, hindi na for self-glorification, but for the glory of God. Hindi na para sa kapurihan natin, kundi para sa kapurihan lamang ng ating Diyos. Kaya tayo nagpo-post. Amen? Mga kapatid, walang matitisod kay Pastor ha. Nililinaw ko pong mabuti, it is still good to post, but see to it that it is for the glorification of God and not for our glory. Amen po mga kapatid. Isa pa rin pong bagay ang hinahangaan ko sa mga nagpo-post. Ipinopost nila ang mga himala ng Diyos. Sino dito ang nagpo-post ng mga himala ng Diyos? Nagte-testify doon sa kanilang wall, nagtatype doon, praise the Lord, hallelujah. Ako ay pinagaling ng Panginoon. Ako ay natanggap sa trabaho, hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Natanggap ako sa ganitong kumpanya. Yung natanggal sa trabaho. Pagka nagte-testify ka, anong gagawin ng mga magko-comment? Ano ang sagot ng mga magko-comment doon? Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos. Kasunod na rin ako. Yan ang mga comment. Pag gaganyan mga comment, yan ang karapat dapat bigyan ng like.
Ha? Mga kapatid, yan ang dapat bigyan ng like. Yung mga post na kung saan ay nakakapag-edify. Amen. Tama ba yung salita ko? Yan ang nakakapagpa-edify, nakakapagpataas ng pananampalataya ng mga tao. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay nasa, ano na tayong panahon ngayon? Tayo po ay nasa mga huling panahon na kung tawagin nila. Gamitin na po natin ang ating pong mga Facebook, ang ating social media account para magamit ng Diyos to edify ang maraming tao. Amen? Mga kapatid, sino ang naluluwalhati sa selfietism na ito? Walang iba kundi ang sarili. Amen? Kaya, ang selfie, doon papasok yung pagiging self o pagiging sarili. Ito daw pong selfietism is called idolatry of self. Kaya mag-iingat po tayo, ha? Mag-iingat tayo na masyado na tayong hinahangaan ng tao. Walang dapat hangaan sa buhay mo at buhay ko kung hindi ang Diyos na buhay. Amen po, hallelujah. Walang dapat hangaan sa buhay mo at buhay ko kundi ang Diyos na nagligtas sa atin sa impyerno. Baka Amen po, mamaya mga naman, kapatid. masira yung screen. Ngayon, papaano hallelujah. Papaano ipinakikita ng Diyos o ipinost ng Diyos ang kanyang glory at kaluwalhatian? Ito po talaga ang ating pag-uusapan. Ano pa, 20 minutes pa lang yung nakain ko, Pastor. Amen. Papaano ipinakikita ng Diyos o ipinost ng Diyos ang kanyang glory o kaluwalhatian? Ang kanya pong number 1 na pagpapakita ng Diyos ng kanyang sarili, ang kanyang pagbaba dito sa lupa at pagkakatawang tao na walang ibang purpose kundi iligtas ang lahat ng tao. Amen. Kaya nagpakita ang Diyos sa atin, kaya nagpakita si Jesus Christ sa atin, may isa lamang purpose. Ano yon? Iligtas ikaw at ako. Hindi nagpunta si Jesus Christ dito sa lupa para mag-selfie. Uulitin ko, hindi nagbaba ang Panginoong Hesus dito sa lupa para mag-selfie. Wala kang mababasa sa Bible kung ano po ang itsura ng mukha ni Jesus Christ. Amen. Wala kang mababasa sa Biblia kung ilan ang tawag dito, nunal, ilan ang kung ano-ano pa sa mukha ni Jesus Christ. Walang ibang ipinost ang Biblia na ating hawak-hawak ngayon tungkol kay Jesus Christ kundi ang kabutihan, katapatan, himala at pagpapagaling niya sa mga may sakit. Yan ang nakapost sa atin pong Biblia. Amen po mga kapatid? Meron ngayon pasintabi. Yung Jesus Christ na nakapako sa krus, nakagayaan, ay matsong-matso yung katawan. Maraming apps. Mga kapatid ko, nakita nyo yung kay Jesus Christ, yung Jesus Christ daw yung nakapako daw sa cross ay hubad. Ang nakalagay laang ay itong balabal na tapis dito sa kanyang bahaging ito. Ay matsong-matso. Yan po mga kapatid. Hindi sa halip na makapagpa-edify yung mga mananampalataya ay nako, sasabihin ng mga dalagang nananalangin o Panginoon Jesus, napakamatso mo pala. Hallelujah! Yan ang dakilang katotohanan sa buhay ng tao. Kaya mag-iingat tayo, huwag tayo maging katitisod sa mga tao, mga kapatid ko. Imagine niyo mga kapatid, hallelujah! Hindi dapat. Kaya ako ay against ako dyan sa mga kapatid sa mga rebulto na yan. Dahil walang sinabi ang Bible na gawaan mo ng rebulto si Jesus Christ. Ang ginagawa ng tao, gagawa ng rebulto si Jesus Christ. Kaya ang ginawa, hindi naman nila alam kung anong itsura ng mukha, hindi nila alam kung anong tunay na kulay ng balat, hindi nila alam kung anong itsura ng katawan, basta ang ginawa, matso. Yeah. Hindi na nakapag-glorify. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, Jesus Christ, hindi nag-selfie. Pangalawa, ang kanyang pagbaba dito sa lupa at pagkakatawang tao at pagkakapako sa krus ay sa dahilang
ay sa dahilang ayaw ng Diyos na magtagumpay ang dyablo sa buhay mo at buhay ko. Nang si Jesus Christ ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid ko, natalo na ang dyablo. Amen. Amen. Kaya nga lamang nakakapasok sa buhay mo at buhay ko ang dyablo dahil binibigyan natin ng permiso. Amen. Kapag binigyan mo ng permiso, sigurado papasok po yan. Amen. Kumakatok sabi ng Bible. Amen. Ito'y parang leon, ang sabi ng Biblia, umaato-atungal, naghahanap ng paraan kung paano ka masisilo. At pag ikaw ay nagbukas ng siguro kahit 1 sente ng iyong pinto, mas malakas yan sa iyo, papasok yan, sigurado. Amen. Pero kapag born again na at naiintindihan na ang salita ng Diyos, namubuhay na ng banal, nabubuhay na ng may kabanalan, I'll tell you, takot ang demonyo sa atin. Amen. O baka naman ang demonyo na ang takot sa iyo. Kapatid ko, nakakatakot. Pag ang demonyo na ang natatakot sa iyo, wala nang paraan para ikaw ay tuksohin dahil lahat ay nasa sa iyo na. Ang dyablo na ang takot na lumapit sa iyo. Kita na demonyo mo sa iyo. Hallelujah, mga kapatid ko. Akala ko, nag-isa lang ako. Sabi niya, dalawa pa lang. Hindi ko sa iyo, kapatid. May kapangyarihan ikaw at ako. At yan ang palayasin ang demonyo sa buhay mo at buhay ko. Amen. Walang dapat manahan sa puso mo at puso ko kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Walang Kristiyano na may Jesus Christ sa puso nagsisigarilyo. Walang Kristiyano may Jesus Christ sa puso nag-iinom. Walang Kristiyano may Jesus Christ sa puso nagmumura. Walang Kristiyano na may Jesus Christ sa puso nanonood ng pornography. Wala. Kapatid ko. Hallelujah. At ito ang higit sa lahat. Walang born again. Hallelujah. Wag naman sana. Walang born again, mga kapatid ko, na may Jesus Christ sa puso, mga kapatid ko, na nag-i-involve sa sex ng walang marriage. Amen. Amen. Kung meron man, I declare may demonyo sa buhay mo, lumayas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yung mga tao na nag-aano ng sex, mga kapatid ko, without marriage, may demonyo po yan sa loob. Amen. Ang kailangan ay palayasin. Takot ang demonyo. Takot ang demonyo kasi bakit? Ay ginagawa na lahat ng gusto niya. Wala nang mahanap ang dyablo. Ang kailangan ng dyablo matakot sa iyo. Amen po, mga kapatid? Amen? Nagulat pa ang demonyo. Ay, tao. Hallelujah. Tumakbo. Ay, ng Panginoon. Kailangan ninyong maintindihan yan, mga kapatid, ha? Kailangan ninyong maintindihan. Winasak na ng Panginoong Hesukristo ang gawa ng dyablo sa buhay mo, buhay ko. Tayo'y dating nasa, anong tawag ni Lito Lapid? Nasa kuko ng demonyo. Kuko ng agila ba yan? Kaya gamitin ko yung dating tayo ay nasa kuko ng demonyo. Tayo ay inalis na ng Diyos doon. Kapatid, wala na tayo sa kuko ng demonyo. Amen. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, alam nyo, ang nagiging hindrance para tayo ay hindi magamit ng Diyos ay sa dahilang nagagamit tayo ng dyablo. Amen. May mga sakit sa ating paligid. Hindi natin magawang ipag-pray. Bakit? May sakit ka rin. Ikaw rin ang may sakit din. O paano may pag-pray yung may sakit? Ikaw may sakit din. Mahahawa sa Mahal ko mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mong maintindihan na tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang iyong Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ang dyablo wala ng kapangyarihan sa buhay mo. Wala na, kahit kailan. Wala na. Maliban na lang, sabi ko kanina, papasukin mo.
Pero kung hindi mo pinapapasok ito at nilalabanan mo, then maganda po sa atin pong mga buhay. Amen? Ano ang gagawin? To glorify God, bilang taong minahal niya, bilang taong iniligtas niya, number 1, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, Hebrews chapter 11, verse 1. Kailangan lang faith. Anong sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1? Tayo ay nananalig kung nagtitiwala tayong nangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kailangan natin ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos hindi po natin nakita. Sino na nagkita sa Diyos sa atin? Wala pa. Kung luluobin ng Diyos na siya po ay sa kanyang muling pagbabalik, siya ay magpakita sa atin, then doon pa lamang. Ngayon, hanggang ngayon, wala pang nakakakita sa Diyos. Ang kailangan natin, faith. Lord, totoong nandyan ka. Lord, totoong may ginagawa ka sa buhay mo. Lord, totoo na kaya mong baguhin ang buhay ko. Yan ang kailangan natin. Amen po? Amen. Kung tayo ito nananampalataya sa Diyos, kaalinsabay noon ang pagsasabi sa Diyos, Diyos ko, kaya mong baguhin ang buhay ko. Amen po mga kapatid ko, tayo po mga kapatid, ika nga nung tayo ay kuhanin ni Jesus Christ, tayo po ay lubog sa putik ng kasalanan. Amen? Pero nung tayo po ay hanguin ni Jesus Christ, doon po sa putik ng kasalanan, tayo dinala po doon, dito po sa buhay na walang hanggan, wala na po tayong putik sa ating mga paa. Amen? Amen. Dahil wala mang ang Kristiyano mga kapatid, baboy at pusa. Ang baboy na Kristiyano, pagkatapos mong linisin, babalik uli sa dumi. Yan ang mga baboy na Kristiyano. Matapos linisin ng Jesus Christ, matapos na siya ay pakabanalin ng ating Panginoong Hesus. After several days dito sa church, kabanal-banal nga pastor, hallelujah pastor, amen, hallelujah. Pagtabas, after 5 days, nandoon na ulit, nagkukuyukot na ulit doon sa putik, bumalik sa pagkababoy. Ang lalim na Tagalog. Pusa na Kristiyano. Ang isang pusa, pag nahulog po mga kapatid, sa putik o sa tubig, agad yan ay balikwas. Ayaw po niya. At agad ay linis agad. Dinidilaan ang kanyang sarili. Nililinis agad ang kanyang sarili. Yan ang ugali ng pusa. Hindi ko sinasabing tayo mga Kristiyano ay hindi nagpo-fall. Hindi ko yung sinabi. Hindi ko sinasabing hindi tayo mababagsak. Babagsak tayo minsan, pero hindi natin yung ginugusto. Tayo ay muling babalikwas at lilinisin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Amen po. Hallelujah. Now, ano pa ang mga gagawin? Itoon ang ating kaisipan. Nandiyan lagi ang Holy Spirit. Amen. Itoon natin ang ating puso at isip, laging nandiyan ang Diyos. Huwag mananangan sa ating sariling lakas, kailangan natin ng gabay ng Holy Spirit. Amen po mga kapatid, dahil pag alam po niyo mga kapatid, one time, I say to ako'y nag-decide ng aking sarili with the power of the Holy Spirit. Ang sabi ko, Lord, kailangan kong baguhin ang aking sarili. Alam niyo po ang nangyari sa akin, ako po ay naging moody po ako. Yung palang pag self-righteousness, ang pinaiiral mo sa iyong katawan, nag-iiba ang mood mo. Walang joy. Kasi, bantay, sarado mo ngayong sarili. Ayaw ko umimig ngayon. Baka magkasala ako. Hindi ako. Ganyan po mga kapatid. Dumating sa punto ng buhay ko, mga kapatid ko, yung self-righteousness na yan. Sabi na kasi, delikado po ito. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag lumalakad tayo bilang Kristiyano, walang power ng Holy Spirit, yes, magagawa mong lumakad ng may kabanalan, pero yung mood mo, yung puso mo, walang joy. Sabihin ko sa inyo, walang joy. Para kayong nasa seminaryo, napakalungkot. Ako, mag-iingat pagsalita na ako stay humble na dahil nasalita ng Diyos eh. But iba pala ang kapangyarihan ng Holy Spirit. When you submit yourself to the power of the Holy Spirit, ang mangyayari, ikokontrol ng Holy Spirit ang iyong puso at ang buo mong pagkatao, ikikilos mo ang gusto ng Diyos. Amen. At malalaman mo naman kung kasama mo ang Holy Spirit, may joy sa ginagawa mo. Pag walang joy ang ginagawa mo, pero alam mong yun ay kabanalan yon,
pero walang joy sa heart mo, hindi yan Holy Spirit. Self-righteousness yan. Tandaan natin yan mga kapatid. Amen? Kasi ang self-righteousness, laging may kasama yung pag-ano sa mga tao. Laging niyang nakikita yung iba. Pero pag ang Holy Spirit ang nasa atin, na lumalakad tayo may kabanalan with the Holy Spirit, di natin nakikita yung ibang tao. Ang lagi natin nakikita ang ating sarili. Amen po mga kapatid. Ni-encourage ko kayong lahat. Walk with the Holy Spirit po mga kapatid. Lumakad ng may kabanalan sa tulong ng banal na Espiritu, hindi sa tulong ng iyong sarili. Amen. Dahil sigurado ay ikang disaster ang iyong kauuwian kapag self-righteousness ang ginawa mo. Disaster talaga. Magiging tatanda ang mukha mo. Sigurado. Hallelujah! Pangatlo, paghahandog ng ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Romans chapter 12, verse 1. Amen? Alam po ba natin itong talata na ito? Kaya nga mga kapatid, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik ika sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo, ika sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Ito po, mga kapatid ko daw, ang nararapat natin gawin sa ating pong pagsamba. Ito ang tunay na selfie. Ito po tunay na selfie, mga kapatid, na itinuro ni Apostol Pablo. Kaya nagsiselfie ka ngayon, born again ka na ano? Siyempre born again ka yan. Kaya ka ngayon nagsiselfie, tinitingnan mo lang iyong sarili, ayos ba ang buhay ko? Yung kagaya ng pabuhay, amen? Lagi niyong sinasabi, kaya ka nagsiselfie, ayos ba ang buhay ko? Makinig kayo mabuti mga kapatid. Kapag kayo magsiselfie, huwag lang camera ng cellphone ninyo ang gamitin ninyo. Gamamit din kayo ng salmin. Tingnan ninyo ang inyong sarili, ayos ba ang buhay ko? Ha? Sa salamin, magandang mag-selfie. Amen? Amen. Sa salamin, masarap umiyak. Mag-selfie. Masarap ang salamin. Pero pag minsan sasabihin ko sa inyo, delikado rin. Delikado rin, mga kapatid ko, sinasabi ko sa inyo lahat. Pero, napakaganda. Pagka minsan-minsan, everyday, check mo yung sarili sa salamin. Ayos ba ang buhay ko? Ano ba ang ginawa ko maghapon? Ano ba, papaano ko ginamit ang aking mata? Papaano ko ginamit ang aking tenga? Papaano ko ginamit ang aking dila? Papaano ko ginamit ang aking kamay sa maghapon? Saan ko itinungo ang aking mga paa ngayong maghapon? Yan ang tunay na selfie. Amen po mga kapatid. May nasaktan ba akong tao? Nasaktan ko ba ang Diyos? So gabi-gabi, nagsiselfie ka na. Amen po, nakita po ninyo yun? Nagsiselfie na tayo gabi-gabi. Kaya mga kapatid ko, at kapag tayo mga kapatid ko, halimbawa ay di nagsiselfie tayo, na ano natin, abay ako may tao akong, ay si kapatid niya pala, nasabihan ko ng isang masakit na salita. Aba, hindi mga kapatid ko, alam naman po ninyo pag mali kayo may guilty. May guilt sa inyong puso. At pag may guilt kayo, ang gagawin nyo, hingi kayo ng tawad sa Kanya at hihingi ko kayo ng tawad sa Diyos. Ito po ang tunay na selfie. Amen! Amen. Ayos ba ang buhay ko? Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, dito sa church, ayusan ang buhay dito. Hallelujah. Ako dito sa church, ayusan ang buhay. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo. Yan, paborito kong salita, ayusin mo ang buhay mo. Matagal ko lang hindi nababanggit sa mga kapatid. Matagal lang pala magagamit. Pero nung pinag-aaralan ko itong selfie na ito, hallelujah, nakikita ko yung salita ngayon, kailangan ko uling banggitin sa inyo. Pastor, napakalayo ata ang sinasabi mo. Yes, I am now emphasizing, my dear brothers and sisters, is the image of Jesus Christ na dapat makita sa iyo at sa akin. May image tayo Amen? Yung mga artista may mga image, tayo mga Kristiyano may image din tayo. Amen po? Daily searching ang atin pong ginagawa. Ngayon tanong,
Pastor, mga kapatid, tanungin ko kayo, masaya ba kayo pagka kayo nagkakasala? Ha? Hindi po. Natural. Masaya ba kayo pag kayo nagkakasala? Hindi. Hindi. Masaya ba kayo pag kayo hindi nagkakasala? Amen. Posible ba na ang tao hindi magkasala sa loob ng maghapon? Amen. Posible po. Hallelujah! Posible mga kapatid na hindi magkasala sa maghapon. Sasabihin ko sa inyong lahat, posible. Bakit, Pastor? Biro lang. Baka mamaya. Sapagkat tayong mga born again, alam natin ang mabuti at masama. Kapag alam mo ang mabuti, yun lang ang gagawin mo. Kapag alam mo ang masama, hindi mo yun gagawin. Then, posible mo magawa ang lahat ay mabuti lamang. Then, hindi ka magkakasala. So, posible na hindi magkasala sa loob pala ng maghapon. Pagkabukas, Pas. Hallelujah! Praise God! Kinabukasan. So, yung bukas, ang sabi ng Biblia, Tumawad kapatid, dong. natawag si Bro Rolando. Kasi si Bro Rolando very, may tawag dyan, futuristic. Aha. So, iniisip na agad niya ang bukas, sabi ng Biblia, huwag mo na isipin yun. Yung ngayon Baka mamaya kunin ka na eh. Ang mahalaga ngayon, Bro Rolando, ikaw ay lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Dahil hindi natin alam, baka tayo kuhanin ng Diyos pagkatapos ng Mamaya. preaching na ito. Hindi natin alam, baka pagkatapos ng preaching na ito, ilan sa atin, kuhanin na ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. At alam po Ayun niyo, na yun. nakakatuwa yung mga mga kapatid, yung nakapost doon sa mga diary, pagka may mga namamatay. Obituary. Anong tawag dyan? Obituary. Obituary. Alam po niyo, wala akong nabasang obituary nakalagay, he go to hell. Lahat ng obituary nakasulat, go to heaven. Hindi naman ako born again. Hallelujah! Amen? Alam mo na yan, ibig sabihin, wala akong nakitang obituary na nakalagay doon, he go to hell. Lahat ng obituary na nakita ko, nabasa ko, he is now in with the hands Father and in heaven. Ang lalakas ng loob. Ang lalakas ng loob, hindi naman lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin. Praise God. Now, mga kapatid, hallelujah. Kung tayo po mga kapatid, kung ikaw at ako nakakalakad sa mga palatuntunan ng ating Panginoon Diyos, ang mga taong magkikita sa atin, sasabihin po nila, buti pa sila, kitang-kita ang kabanalan sa buhay nila. Kitang-kita ang kabanalan ng Diyos sa kanila pong mga buhay. At hindi nila pag-uusapan yung dati mong buhay. Hindi na nila pag-uusapan yung mga masasama mong gawa. Dahil noong, alam po niyo ba kung bakit? Dahil nung bumaba ang Panginoong Hesukristo mula sa langit dito sa lupa, ang sabi ng Biblia, ang nakita kay Jesus Christ ay ang kanyang kaluwalhatian. Ganon din sa ating mga born again Christian. Kapag tayo ay na born again na, ang Jesus Christ ay nasa atin ng puso, wala nang ibang makikita sa iyo at sa akin, kundi ang kaluwalhatian, kabutihan, katapatan, kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Yan ang makikita na po sa atin. Hallelujah. Mga kapatid, kagaya ng sabi nyo kanina, tayong lahat ay malungkot kapag tayo nagkakasala. Opo, malungkot po tayo. Ano pong ating ginagawa? Tayo nagpapakumbaba sa Diyos at humihingi po ng tawad. Mga kapatid, ito para laging laman ng aking message. Ang nakakasakit ng kapwa ay lagi ding nakakasakit sa Diyos. Amen. Pag nasasaktan mo ang kapwa mo, nasasaktan mo rin ang puso ng Diyos. Kaya dapat tayo po mga kapatid ay mamuhay na kung saan ay ika nga ay free. Kung maaari din lamang ay tayo mamuhay ng free po mga kapatid na makasakit po ng tao. Dahil alam niyo po kung bakit? Pag tayo hindi nakakasakit ng tao, yung mukha mo yung gustong-gusto nila. Hallelujah! Kapag ikaw ay walang nasasaktan tao, ang mukha mo gustong-gusto nila kahit pangit ka. Pero kapag ikaw
Lagi kang may nasasaktan tao kahit anong ganda mo, napakakinis ng balat mo. Suyang-suya sa mukha mo. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, diretsahan. Mas magandang masama ang mukha, gustong-gusto naman ng mga tao, kaysa yung malaporsilana ang kutis, muhin naman ang mga taong nasa paligid. Mga kapatid ko, sasabihin ko sa inyong lahat, lumakad tayo na hindi nakakasakit po sa atin pong kapwa-tao. Amen? Amen. Ulitin kong muli, babalik ako doon sa aking introduction kanina. Hindi masama ang mag-Facebook. Baka ako kasi usigi ng ilan sa inyo. Hindi masama ang mag-Facebook. Mag-selfie. Hindi masama ang mag-selfie, paminsan-minsan. But see to it na hindi ang glory mo ang nakita, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos ang makikita sa buhay mo. Na kapag ikaw ay nag-post ng picture, ang maaalaala ng mga tao ay naku, kabait ng kapatid na ito. Pag nakita yung picture, nag-post ka ng picture mo, ay naku, kabait nito. Naman, tingnan mo si sister, kabait ng mukha. Totoo naman sa kanyang pagkatao. Na kapag ikaw ay nag-selfie at nag-post ka sa iyong wall, ang sasabihin ng mga taong nakikita, tunay nga ang taong ito lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Hindi masamang i-post ang ating mga mukha dahil ito'y likha ng Diyos. Amen? Ito'y ang lahat, ang buong ating katawan likha ng Diyos. Hindi masamang ito'y ipakita natin sa mga tao. Kaya nga lamang yung pagpapakita natin ng ating mga mukha sa tao, may kaalinsabay na pagpapakita ng kabutihan, kabanalan sa ating pong mga buhay. Amen. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang malaming Diyos, sa mga banal, dahila, kapangyarihan ka sa lahat. Puspos ka ng awa at habag. Ama, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo pong mga salita. Kami nagpapasalamat sa karunungan mo na naipahayag sa umagang ito. Ikaw, Panginoon Diyos, ay napakita sa amin, hindi upang i-post ang iyong sarili, ipakita na ikaw ay nagsiselfie, kundi naparito ka sa lupa upang iligtas ako at ang aking mga kapatid. Amen. Panginoon Jesus, maging halimbawa ka nawa namin habang kami ay lumalakad dito po sa lupa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay lagi po namin isasambitla sa amin pong mga dila ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang kabanalan mo sa amin pong mga buhay. Tulungan mo kami na lumakad ng naaayon sa dakilang kalooban, mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may kapangyarihan sa gawa ng demonyo. Na sa tuwing kami makaka-encounter ng mga tukso, ang dyablo ay aming tinatalian at aming inilalagay sa aming mga paa at siya ay aming tinatapakan sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maghari ka sa aming mga buhay at lagi nawa naming kauhawan ang iyong banal buhay at makapangyarihan mo pong mga salita. Hanggang sa muli, Panginoon, binabalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri, luwalhating pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.